Praise the Lord, to God be the glory. Sa pagkakataong ito ay ating po ibubulalin ang salita ng Diyos. Sa aklat ng 1 chapter 4 verse 23 to 24, sabi, "Tatapat o parating ang oras at ngayon na nasasabayin niyo ang Ama sa Espiritu at matulungan, sapagkat hinahanap ng Diyos ang kayo na maging mananapat sa Kanya. At Diyos na tunay at dakila, na siyang lumikha ng langit at ang lupa, ay hinahanap ko ang ating mga pagsamba sa Kanya." Purihin ang Panginoon. Lord to God. Kaya sabi, dapat dumarating ang oras at ngayon ang nasasambahin ang mga tunay na mananapat ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat gayon ang hinahanap ng Ama. Ang tao ay may iba't ibang araw ang pagsamba. May sumasamba ng araw ng Biyernes. May sumasamba ng araw ng Sabado. Pero mas marami ang sumasamba yung araw ng Linggo. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos, mga kaibigan, bilang Diyos, dapat sa ating sambahin. Sa pagsamba, naibigat nais ng Panginoon. Hindi yung sa pagsamba, naibigat nais natin. Dahil kung sambahin mo ang Diyos, ayon sa gusto mo, ayon sa iyong sariling kalooban, hindi yun ang ibigat nais ng Diyos. Lalabas ng iyong pagsamba, hindi yan kikilalanin at tatanggapin ang Panginoon. Mismo ang Panginoon ang nagsabi sa aklat ng Marcos chapter 7 verse 6 to 7. Sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ang iyong pagsamba sa akin na pinakautos at aral ng tao. Inyong nilisan ang utos ng Diyos, inyong pinanghawakan ang saling-saling sabi ng tao. Isipin niyo yan, mismo ang Panginoon na ang nagsabi na hindi lahat na sumasamba pagka-araw ng linggo ay tinatanggap ng Diyos, kinikilala ng Diyos ang kanilang pagsamba. At ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 15, sabi ni San Pablo, walang kabuluhan yan ang iyong mga pagsamba, ang iyong mga paglilingkod, walang saysayan. Hindi ko tinatanggap yan, sabi ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi lang tayo basta mga Diyos. Hindi lang tayo basta naniniwala na may Diyos. Kundi dapat, pag tayo naglingkod sa Diyos, sumamba sa Diyos, kung ano ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon, yun ngayon ang dapat na ating ialay sa Panginoon. Diba, alam natin yung awit na ano eh, ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Alam natin yan. Ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Tama yan. Dapat nasa puso natin, nasa damdamin natin, sa pag-iisip natin, na ialay ang buhay sa Diyos, pero dapat doon sa pagsamba na hinahanap ng Panginoon. Eh sabi ng Panginoon, kahit sa bundok na ito, sa Jerusalem, hindi na sinasamba ang Panginoon.
Ang mga Hudyo, sumasamba sila sa Panginoon. Pero, ang kalapagsamba rin, hindi rin tinatanggap ng Panginoon eh. Inalis na sa Panginoon, inalis na sa Jerusalem. Sa mga Hudyo, ang pagsamba sa Diyos, inalis sa kanila. Purihin ang Panginoon. Ang pagsamba, nakalugod-lugod sa Diyos, na siyang dapat na alay ng tao sa Panginoon. Anong oring pagsamba? Ang sabi, pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kumusta tayo? Maraming relihiyon sa ating bansa. Almost 3,000 ang relihiyon sa ating bansa. Hindi kasama ang mga kulto. Hindi kasama yung mga hindi pa narehistro. Dahil lahat yan sumasamba sa Panginoon. Pero disqualified na kaya mga pagsamba. Hindi tinatanggap ng Diyos. Ano ang pagsamba na tinatanggap ng Diyos? Yung pagsamba sa Espiritu. Praise the Lord. Ang Diyos sa Espiritu. Walang laman, walang buto, walang dugo. Sasambahin mo ang Diyos sa Espiritu, hindi sa imagination. Hindi mo itutulad ang Diyos sa bato. Hindi mo itutulad ang Diyos sa ahon na ginawa ng kamay ng tao. Ito raw ang kamukha ni Kristo, ito raw ang larawan ni Kristo. Hindi ganun mga kaibigan. Hindi pagsambayan sa Espiritu. At Diyos sa Espiritu. Hindi mo pwedeng itulad ang Diyos sa gawa ng kamay ng tao na ginawa ng tao. Mga pinamay. Praise the Lord. Kaya sa aming kapilya, walang mga picture o larawan na gawa ng kamay ng tao. Bakit? Espiritu at Diyos. Kahit sa Old Testament, pinagbawal sa 10 utos. Andiyan kasama yan, 10 utos. Exodus chapter 20, verse 4 hanggang 5. Huwag kayong gumawa na mga inanyong larawan. Mga inukitang larawan. Huwag ninyong sampahin. Huwag ninyong luhuran. Diyos ang may sabi na. Hindi ko sabi yan. Baka magalit kayo sa akin. Diyos ang may sabi na. Mga minamahal. Bawal yan. Ipinagbabawal ng Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya nang si Moises umakyat sa bundok na Sinai, ang bayan ni Israel ay kumuha sila ng mga inukitang larawan gawa sa ito. Nagalit sa kanila Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi sasampahin ng Diyos sa Espiritu. Because God is Spirit. Number 2, sasampahin ang Panginoon sa katotohanan. Hindi sa kamalian. Ang Diyos ay katotohanan. Si Kristo ay katotohanan. Sambahin mo ang Diyos in the name of Christ. Dahil si Kristo ang katotohanan. Purihin ang Panginoon. Ako ang daan at ang katotohanan. Sasambahin ang Diyos ayon sa kanyang mga salita. John 17 verse 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Masasamba mo ang Diyos sa katotohanan. Alam mo ang pure gospel. Pasok pa rin yan sa mga apostol. Kaya ang mga apostol, ang katotohanan nasa bibig ng mga apostol. Sila ang mga
katotohanan. Pure na salita ng Diyos, kaya dalisay na salita ng Panginoon. Yan mga kaibigan, ang nais ng Panginoon na ating siyang masamba at mapaglingkod. Sa tama, sa totoo na pagsamba, bukas araw ng linggo, ubos na tayo. Ang ating mga pagsamba ba, nasa Espiritu, nasa katiwala. Yan ang masasabi natin sa ating mga sarili. Ang aming pagsamba, tinatanggap ng Diyos. Nakakalugod ba ito sa paningin ng Diyos? Ito ba ang hinahanap ng Diyos? Ang aming pagsamba na inialay sa Kanya? Praise the Lord. Lord God. Purihin ang Panginoon.